Sa wakas ay nakarating na si Chi Chingmo sa misteryosong Origin Land. Habang lumulutang siya ng mataas sa kalangitan sa ibabaw ng City 36, tumingin-tingin siya sa paligid, at agad na humanga sa enerhiya ng bagong lugar na ito. Nararamdaman niya na ang hangin ay puno ng isang natatangi at high-grade na enerhiya. Napakalakas nito kaya madali nitong napapantayan ng purong spiritual chi mula sa sarili niyang sinaunang panahon. Dahil ang kapaligiran ay napakayaman sa enerhiya, napagtanto niya na ang mga nilalang na naninirahan dito ay tiyak na pambihirang malalakas. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo, nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng pansin at magpatuloy ng may pag-iingat. Gayunpaman, ang pananatiling tago ay mahirap kapag mukha kang isang napakalakas na diyosa na lumulutang sa kalangitan. Hindi nagtagal, 2 flying guard mula sa City 36 ang nakakita sa kanya, at agresibong hiningi na malaman kung paano niya nalagpasan ang seguridad habang inuutusan siyang huminto. Bago pa man makalapit ang mga gwardya sa kanya, naglaho si Chi Chingmo sa manipis na hangin. Ang mga nalilitong gwardya ay mabilis na nagpanik at iniulat ang misteryosong intruder ng diretso sa City Lord. Sa loob ng ilang segundo, ang buong lungsod ay nailagay sa high alert. Ang malalakas na sirena ay sumigaw ng mga babala tungkol sa isang misteryosong flying intruder na ang antas ng lakas ay tinatayang nasa rare rank o mas mataas pa. Sa ganap na pagbabalewala sa kaguluhang katatapos lang niyang idulot, lumipad si Chi Chingmo ng malalim sa isang kakaiba at sinaunang kagubatan. Nalaman niyang ang mga kakaibang halaman at hayop sa alternate world na ito ay medyo nakalilibang. Bigla, ang kanyang matalas na pandama ay nagbabala sa kanya ng isang dumarating na panganib. Isang dambuhalang alon ng matatalas at may mga tinak na kahoy na tulos ang bumaril palabas mula sa mga puno, na lumilipad ng diretso sa kanya ng may nakamamatay na bilis. Hindi man lang kumurap si Chi Chingmo, naganap na hindi humanga sa ganoong murang sneak attack. Sa isang mabilis na kaway ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng sunod-sunod na matatalas na hiwa, na pumutol sa dumarating na mga kahoy na tulos para maging maliliit na piraso ng panggatong. Ang mga nakatagong umaatake ay nag-trigger pagkatapos ng isang dambuhalang pagguho ng lupa upang durugan siya. Ngunit simple lamang siyang dumaong sa pagitan ng mga nahuhulog na bato na parang isang dahon sa hangin, naganap na hindi nasaktan. Ilang sandali lang, isang higanteng kahoy na dragon na may kumikinang na berdeng mga mata ang bumangon mula sa kailaliman ng kagubatan, na nakatayo sa ibabaw niya na parang isang dambuhalang bundok. Isang nakamaskarang commander ang buong pagmamalaking nakatayo sa ibabaw ng ulo ng kahoy na dragon, na malakas na humihiling na malaman kung sino ang misteryosong intruder na ito. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga nakaitim na rob ang cultist mula sa Plant God Cult ang lumipad patungo sa kanya. Mabilis nila siyang pinalibutan, nagalit na naglakas loob siyang pumasok sa kanilang sagradong teritoryo ng mag-isa. Lumulutang ng mahinahon sa gitna ng kanilang patibong, hindi man lang kumurap si Chi Chingmo, habang ang mga cultist ay kinukutsa siya at tinatanong kung mayroon ba siyang huling habilin bago mamatay. Hindi kalayuan, sa baluktot na lambak ng Origin Land, ang isa pang matinding labanan ay nagiging isang sakuna. Si Qin Yanbai, ang may pakpak na Deputy City Lord ng City Isa, ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Balot ng dugo at mga sugat, napagtanto niya na ang kanyang koponan ay diretso palang naglakad sa isang nakamamatay na patibong. Malalaki at nagbabaluktot na mga kahoy na dragon ang humahabol sa kanya sa makipot na kanyan, na nag-iwan sa may pakpak na lord na walang anumang lugar upang magtago. Nakatayo sa ibabaw ng mga kahoy na halimaw, isang tumatawang cultist ang sumigaw na kapwa ang Deputy Lord at ang kanyang mga batang mutant na henyo ay mamamatay ngayong araw. Maliban na lamang kung susuko sila at lulunukin ang kanilang nakatutunaw na mga parasite seed. Hawak ang kanyang nagdurugong braso, napagtanto ni Qin Yanbai na may nagkanulos sa kanila. Ito ay dapat na isang simpleng training mission lamang para sa kanyang mga estudyante sa isang maliit na outpost, na nangangahulugang may isang tao sa loob ng kanilang sariling lungsod ang nagbunyag ng kanilang lokasyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumumpo siya na protektahan ang mga bata at ilabas sila sa patibong na ito, anuman ang mangyari. Ang isa sa mga estudyanteng nakikipaglaban para sa kanyang buhay ay si Luo Chenzo, ang senior disciple ni Mo Dongji. Kahit na siya ay sugatan at pagod na pagod, matapang niyang iwinasiwas ang kanyang espada,
habang nakakulong sa isang matinding pakikipaglaban sa isang kalabang beast. Sa mas malayo pa sa kagubatan, ang higanteng kahoy na halimaw ay umungal, gutom na wasakin si Chichingmo. Ang mga umaatake ay walang kamalay-malay na nakikipaglaban sila sa kalaban na isang literal na diyosa.